Kung puro sipag ka lang at wala kang sistema, stress lang ang bunga niyan at hindi yaman. Masakit malaman pero totoo. Kahit ikaw pa ang pinakamasipag sa trabaho, yung tipong unang dumarating, huling umuuwi, halos hindi na kumakain para lang matapos ang gawain. Kung wala kang tamang financial system, ang kapalit ay hindi yaman, kundi pagod. Sa totoong mundo, hindi lang sipag ang puhunan sa pagbuo ng yaman. Ang tunay na foundation ay design, ang plano, ang sistema, ang blueprint na magpapatibay sa bawat hakbang mo. Kung ang tanging plano mo lang ay maging masipag at matyaga, I'm sorry to say, pero wala kang plano, may hiling ka lang. Sa episode 1, tinalakay natin ang 10 laws of compounding. Pero kahit alam mo na ang mga batas na yon, pwede ka pa ring mabigo kung wala kang blueprint na sinusundan. Ngayong araw, ititigil na natin ang pagiging wealth chaser na sunod lang ng sunod sa agos. Magsisimula na tayong maging wealth architect. Let's dive in and build your system. Sa episode 1, nalaman natin na ang compounding ay ang pinaka-powerful na tool sa mundo. Pero ang compounding ay parang apoy. Kung wala kang maayos na kalan o structure, imbes na makapagluto ka, baka sunugin lang nito ang bahay mo. Ang problema ng marami, naghahanap agad ng investment tip. Brady, anong crypto ang maganda o saan ba pwedeng mag-invest ng 5,000 piso? Mali ang tanong na yan. Ang isang wealth architect hindi nagtatanong ng anong investment ang mabenta. Ang tanong niya, ano ang tamang design ng buong sistema ko? Ang tunay na yaman nagsisimula sa tamang disenyo ng income. At yan ang susunod nating himayin. Bago mag-compound ang pera mo, kailangan munang mag-compound ang income mo. Ito ang tinatawag kong income architecture. Karamihan sa atin nagsisimula sa earned income. Dito, ikaw mismo ang system. Kapag pumasok ka, may bayad. Kapag wala ka, wala ring cash flow. Walang mali rito. Ito ang nagbibigay ng stability. Ito ang nagbabayad ng bills. Pero ito ay may malinaw na limitasyon. Nakadepende ang income mo sa oras at presence mo, isang tao, isang oras, isang ceiling. Isipin mo to, kung hindi ka pumasok ng isang buwan, ano ang mangyayari sa income mo? At diyan, pumapasok ang leveraged income. Hindi ito tungkol sa mas maraming ginagawa, kundi sa kung paano nakaayos ang ginagawa mo. Sa puntong ito, hindi ka na lang basta nagtatrabaho, may binubuo ka, skills na pwedeng gamitin ng iba, processes na pwedeng ulit-ulitin, assets or ownership na hindi kailangang araw-araw kang present. Hindi na oras ang minomonetize mo, kundi structure. Isipin mo to, kung pareho lang ang effort mo, saan mo gustong mapunta ang resulta ng ginagawa mo sa araw na ito o hanggang sa susunod na dekada? So, ano ang kailangan nating gawin? Hindi ang iwan agad ang trabaho, hindi din ang mag-risk ng hindi handa, kundi ang mag-shift ng mindset. Habang nasa earned income ka pa, simulan mo nang mag-isip bilang isang wealth architect. Gamitin ang income mo ngayon para bumuo ng systems, skills at assets na balang araw hindi naaasa sa araw-araw mong oras. At doon nagsisimula ang leverage. Kung ang income architecture ang sagot sa paano pumapasok ang pera, ang asset architecture naman ang sagot sa saan mo ito dapat inilalagay. Dahil hindi sapat na marunong ka lang kumita. Kailangan marunong ka ring mag-design kung saan nagsisilbi ang bawat piso. Bilang wealth architect, hindi natin hinahabol ang isang malaking asset. Inilayer natin ang assets ayon sa trabaho nila. At dito pumapasok ang ating the 3 buckets. Bucket 1, for stability at protection. Ito ang bucket na nagbibigay sa'yo ng freedom to keep operating.
Kasama dito ang emergency fund, kasama rin ang insurance at basic risk management. Hindi ito para yumaman, ito ay para hindi ka maubos. Isang medical bill, isang biglaang pagkawala ng income. Kapag wala kang protection, mapipilitan kang galawin ang investments mo. Kahit hindi pa oras. Bilang wealth architect, ini-enjoy natin ang upside. Pero sinisigurado muna nating sarado ang pinto sa downside. Bucket 2 for growth. Kapag stable na ang foundation, dito mo na ilalagay ang effort na may leverage. MP2, index funds, businesses. Ito ang bucket na pinapakain ng leveraged income. Ang oras at effort mo bilang operator, dito nagiging engine kapag maayos ang design. Sa simula, mabagal, parang walang nangyayari. Pero kapag tumakbo na ang system, gumagalaw na siya kahit wala ka. Ito ang engine ng compounding at non-linear growth. Mabagal sa umpisa pero kapag kumagat na, tuloy-tuloy ang lakas. Tandaan, huwag itong sisimulan kung hindi pa buo ang iyong bucket 1. Bucket 3 for opportunity. Ito ang bucket para sa mga pagkakataong hindi mo pwedeng ischedule. Market crashes, fire sale assets, business opportunities, skill upgrades. Kung lahat ng pera mo ay nakatali sa long-term investments, spectator ka lang. Ang opportunity bucket ay hindi pang emergency at hindi rin pang retirement. Ito ay para sa tamang decision making. Ito ang iyong reserve fund. Pera na handang kumilos kapag may fear, hindi kapag may hype. The point of the 3 buckets, hindi para maging aggressive, hindi rin para maging overly conservative, kundi para maging intentional. Dahil sa pera, hindi sapat na marunong kang kumita. Kailangan marunong ka ring maghintay. Umatake kapag panahon na. Kahit tama ang income architecture mo at tama ang asset design mo, kung mali ang timeline mo, susuko ka pa rin. Hindi dahil mali ang ginagawa mo, kundi dahil mali ang inaasahan mo. Phase 1. Now, the survival phase. Ito ang phase na pangit tignan. Wala pang resulta, walang validation, ikaw ay nag-iipon, habang ang iba ay nag-a-upgrade. Tahimik ka samantalang parang umaandar na ang buhay ng lahat. Dito madalas sumusuko ang karamihan. Hindi dahil hindi nila kayang yumaman, kundi dahil hindi nila kayang tiisin ang proseso. Pero tandaan, hindi ka nahuhuli. Nasa foundation work ka lang. Walang matibay na gusali ang nagsisimula sa taas. Kailangan mo munang maglatag ng pundasyon kahit mabigat, kahit mabagal bago ka pwedeng umakyat. Phase 2, next 5 years, the expansion phase. Dito nagsisimulang magbago ang dynamics. Ang iniipon mo nagiging systems. Ang assets mo nagpopondo ng susunod na asset. Hindi ka na lang nag-iipon, nagpapalawak ka na. Dito ka tatawaging biglang yaman ng iba. Pero alam mo ang totoo, walang biglaan dito. May timeline lang na hindi nila nakita. Phase 3, the legacy when systems outlive you. Ito ang long game. Gumagana ang sistema kahit wala ka. Umaandar ang income kahit hindi araw-araw ang effort. At sa puntong ito, hindi na lang tungkol sa'yo, ito ay tungkol sa continuity. Ang wealth ay tumatawid sa pamilya, hindi bilang responsibilidad, kundi bilang infrastructure. Ito ang law of systems sa pinakamalinaw nitong anyo. The real mistake people make, hindi sa pagpili ng income, hindi sa pagpili ng assets, kundi sa pag-expect ng resulta na para sa phase 2 or phase 3, habang nasa phase 1 pa lang sila. Kung foundation work pa lang ang ginagawa mo, huwag mong hanapin ang expansion or legacy results. Ang trabaho mo ngayon ay maglatag, hindi mag-ani.
Mga kabrady, malinaw ang pagkakaiba ng wealth chaser at wealth architect. Ang una, umaasa sa swerte. Ang pangalawa, nagseset ng sistema. Hindi kulang ang opportunities sa mundo, ang madalas kulang ay blueprint. Kapag wala kang sariling plano, automatic kang nagiging bahagi ng plano ng ibang tao. Kaya ito ang challenge ko sa iyo ngayong linggo. Aling bakit ang kulang sa iyo? Hindi dahil tamad ka, kundi dahil baka may butas sa design mo. Okay? Kung handa ka nang ayusin yan, i-comment mo, may sistema ako. Okay? Hindi para sa iba, kundi para sa sarili mo. At isipin mo to habang ginagawa mo yon. Kaya mo bang sundan ang blueprint kapag tahimik pa, kapag wala pang resulta, kapag boring ang proseso? Dahil sa susunod na episode, pag-uusapan natin ang psychology of wealth architects. Kung bakit ang pagyaman hindi lang tungkol sa math, kundi tungkol sa pag-iisip at pag-uugali. This is Investing Brady. Let's keep building the system. Kita-kits sa episode 3